Hello! Good day! Ito ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking tanim na luya. Ngayon, malalaman natin kung ano ba talaga yung gusto ng luya. Kung sa mainit ba o nasa hindi mainit na lugar. Ito nakikita nyo na siguro, yung banda doon, nasa silong siya. Tapos yung dito naman, ayan, nasa initan. So tingnan nyo yung nasa initan, talagang medyo nagye-yellow green siya. Tapos dito naman tayo sa hindi naiinitan, nakikita nyo hindi siya matangkad. Tapos yung pagka green niya, yung talagang matapang yung kulay na pagka green, ayan. Pero hindi siya matangkad. Yung tangkad nito mga nasa 1 meter lang. Pero ito yung dito talagang matangkad, mas matangkad pa sa akin. Ito mas matangkad pa sa akin to. Ayan, kung nakikita nyo, mas matangkad pa sa akin yan. Ito. Yan. So talagang gusto ng luya yung naiinitan siya. Abangan nyo guys yung pag-harvest ko nito, malalaman natin yung laman naman ito. Ito ngayon ay nasa 4 na buwan na. Pero i-harvest ko to 1 year. Talagang hintayin natin 1 year sa summer natin harvestin. Ngayon kasi August. Yes, August 30 ngayon. So tinanim ko to noong bago magtag-ulan. Yung May ko to tinanim. So abangan nyo yung harvest natin guys. Tingnan nyo talagang ang yabong ng pagkakatanim ko. Ayan. Ikot tayo ngayon. Ikot. Ayan, ikutin natin. Ayan. So hindi lang ito yung tanim ko. Mayroon pa sa likod. Ayan, mayroon pa sa likod. Tapos nagtanim din ako dito ng luyang dilaw. Ayan, ang tataba. Wala po, hindi po ako magamit ng synthetic fertilizer. Wala pong fertilizer yan na synthetic. Ang gamit ko talaga organic. Vermicast po. Vermicast yung the best para sa luya. Ito nakikita nyo yung drum na yan. Ayan. Yung laman yan, lupa at saka mga dahon. So pinatungan ko na ngayon ng dahon. Ayan, ito yung dahon. Papatungan ko yan ng lupa. Tapos dahon ulit at saka lupa. Tingnan nyo yan. Ayan. Lahat ng yan, yung area na to, yung buong area na yan. Ayan, hanggang bewang yan kalalim. Yung laman yan, mga damo na ginaras cutter ko po. At saka yung mga tuyong damo ng mga kahoy at ng kawayan. So 1 year bago ko to harvestin, 1 year din bubungkalin ko yan. Kasi ito yung ginawa ko dito, ginawa kong kanal. Tapos pinuno ko ng vermicast. Diyan ko tinanim yung mga loya. So yung kanal na ginawa ko napuno na. Kasi yung laman ng luya tumaas. Kita nyo ngayon, mayroon na sang barrier. Ayan. Dahil lumagpas na sa kanal yung laman ng luya. So kailangan ko sa lagyan yan para madagdagan ko pa ng lupa dahil tuloy-tuloy pa po. Tuloy-tuloy pa yung pag-angat ng mga laman ng luya. Ayan, sa nakikita nyo talagang lumalawak siya. Ayan o. Mayroon siyang supling o. Ayan o, kikita nyo. Ayan. Laman yan sa loob. Yan, hanggang dito lalawak yan. At aakyat. So, yan yung diskarte dyan. 3 kanal ito. Kikita nyo, hindi kayang pasukin ng manok. Yan.
Ayan, parang gubat sa dami. So, abang-abang sa ating harvest time. Malalaman natin yung diferensya ng kanyang laman dito sa nasa silong at nung dito sa bandang nasa initan. Okay, that's all. Thank you.